Magandang buhay sa lahat. Ito po ang aming presentasyon para sa K-12 Provide Pang Curriculum Araling Panlipunan. Ako po si Cyril A. Castañares at kasama ko po dito si Geraldine Benjamin. Ang aming mga tatalakayin, konseptual na balangkas ng Araling Panlipunan, mga pamantayan sa pagkatuto, batayan ng K-12 curriculum, sakop at daloy ng AP curriculum, layunin ng AP curriculum, ang 7 tema ng Araling Panlipunan curriculum, kakayahan ng bagong AP curriculum at bawat partikular na kasanayan, mga pamantayan sa programa, pangunahing pamantayan ng bawat yugto, pamantayan sa bawat baitang, saklaw at daloy ng curriculum, at panghuli, bilang ng oras sa pagtuturo. Bago tayo dumako sa konseptual na balangkas ng Araling Panlipunan, alamin muna natin ano nga ba ang curriculum. Ang curriculum ang kabuuan na nilalaman ng isang pinag-aaralan, mga gawain at mga pinagbatayan na puspusang pinili, isinaayos at ipinatupad sa mga paaralan sa natatanging gawaing pantao bilang isang institusyon ng katarungan at makataong pagpapaunlad. Bakit nga ba tayo may curriculum? Una, upang makasabay sa kalakaran ng ating bansa o ibang bansa. Pangalawa, isa itong batayan na nilalaman ng isang edukasyon na ating sinusunod. Ngayon nga ay nasa makabago na tayong curriculum. Ito ay ang K-12 curriculum na naipasa noong taong 2012 na ang layunin ay pataasin ang kalidad ng edukasyon at paunlarin pa ang ekonomiya ng ating bansa. Dumako naman tayo sa dalawang disenyo ng Araling Panlipunan curriculum. Isa na nga dito ang spiral progression. Ayon kay Dr. Brenda B. Corpus, spiral progression is the basic principles that are introduced in the first grade and rediscovered in succeeding grades in more complex forms. Sabi dito, ang spiral progression approach ay ang pagtuturo ng mga pangunahing konsepto sa mag-aaral ng unang baitang at pagpapalawak ng konsepto sa mga susunod na baitang. Ito yung pag-aaral ulit ng mga paksa na napag-aralan na nila upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng estudyante at para mas maalala nito ang kanyang mga pinag-aralan sa bawat nagdaang taon. Pangalawa, decongestion. Ito naman yung paghihimay-himay ng paksa upang sa ganon ay hindi mabigat para sa isang estudyante ang mga impormasyon na kanyang tinatanggap. Atin namang pag-usapan ang konseptual na balangkas ng Araling Panlipunan. Naging batayan ng K-12 Araling Panlipunan Curriculum ang Mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 at ang K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Layo ng mga ito na magkaroon ng mga kakayahang kinakailangan sa mga siglong sa 21 upang makalinang ng functionally literate and developed Filipino. Kaya naman, tiniyak na ang mga binuong nilalaman, pamantayang pangnilalaman, at pamantayan sa pagganap sa bawat baitang ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin. Sa pag-abot ng nasabing mithiin, tunguhin ng K-12 curriculum ng Araling Panlipunan ang makabuhubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usaping pangkasaysayan at panglipunan. Katuwang sa pagkamit ng layuning ito ay una ang pagsunod sa teorya sa pagkatuto na kontraktivismo. Dito sinasanay ang mga mag-aaral na makabuo ng kanilang sariling pagpapakahulugan gamit ang kanilang mga dating kaalaman at karanasan. Ito'y kanilang nagagamit at niuugnay sa mga gawain, pasalitaman o pasulat. Bukod pa rito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay aktibong makikilahok sa mga pangkatang gawain. Nilalayon nito mapaunlad ang kanilang interaksyon at partisipasyon sa kanilang mga kapwa mag-aaral. Pangalawa, ang pagsunod sa teorya sa pagkatuto na magkatuwang na pagkatuto o collaborative learning. Ito yung lipo ng mga estratehiyang pagtuturo na kinabibilangan ng magkatuwang na interaksyon ng mag-aaral sa kanilang guro tungkol sa isang paksa bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Pangatlo, ang pagsunod sa teorya sa pagkatuto ng pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral mag-aral na makabuo ng katanungan na nauuwi sa aktibong pakikipagtalakayan. At ang paggamit ng mga pamamaraang tematiko, kronolohikal at paksain o konseptual
pagsisiyasat, integrasyon, interdisiplinaryo at multidisiplinaryo. Sa paggamit ng nasabing adhikain, mithi ng kurikulum na mahubog ang pag-iisip, perpektibo, at pagpapahalagang pangkasaysayan at sa iba pang disiplina ng araling panlipunan nang mag-aaral sa pamamagitan ng magkasabay na paglinang sa kanilang kaalaman at kasanayang pangdisiplina. Layunin nga ng pagtuturo ng K-12 araling panlipunan na malinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyong pangkasaysayan, pangheograpiya, pampolitika, economics at ugnayan na disiplinang panlipunan upang siya ay makaalam, makagawa, maging ganap at makipamuhay. Ito nga yung 4 pillar of learnings. Una nga ay ang makaalam o learning to know. Kasama sa pag-aaral na malaman ang pag-unlad ng mga kakayahan ng memorya, imahinasyon, pangangatwiran, paglutas ng problema, at kakayahang mag-isip sa isang magkakaugnay at kritikal na paraan. Ito ay isang proseso ng pagtuklas na nangangailangan ng oras at kinapapalooban ng mas malalim na pagtalakay sa impormasyon o kaalaman na inihatid sa pamamagitan ng pagtuturo ng paksa. Pangalawa, makagawa o learning to do. Ang pag-aaral na gawin ay nangangailangan ng mga bagong uri ng kasanayan na higit na asal kaysa sa intelektual. Ang pagkatutong gawin ay nagpapahiwating ng pagbabago mula sa kasanayan patungo sa kakayahan o isang halong mga kasanayang mas mataas ang pagkakasunod-sunod na partikular sa bawat individual. Pangatlo, makipamuhay o learning to live together. Kasama sa maging ganap ang pagpapaunlad ng mga kasanayang panlipunan at mga pagpapahalaga tulad ng paggalang at pagmamalasakit sa iba, lipunan, at mga kasanayan sa interpersonal at isang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mundo. Pang-apat, maging ganap o learning to be. Ang haligi ng pag-aaral upang maging ay sumasailalim sa isang pagbabago mula sa isang instrumental na pananaw ng edukasyon bilang isang proseso na isinusumite ng isang tao upang makamit ang mga tiyak na layunin sa isang humanist na pananaw sa edukasyon na nagbibigay diin sa pag-uunlad ng kumpletong tao. Binibigyang diin sa kurikulum ang pag-unawa at hindi pagsasaulo ng mga konsepto at terminolohiya. Bilang pagpapatunay ng malalim na pag-unawa, ang mga mag-aaral ay kinakailangang makabuo ng sariling kahulugan at pagpapakahulugan sa bawat paksang pinag-aralan at pagsasalin nito sa ibang konteksto lalo na ang aplikasyon nito sa tunay na buhay na may makabuluhan mismo sa kanya at sa lipunang kanyang ginagalawan. Dumako naman tayo sa sakop at daloy ng Araling Panlipunan Curriculum. Ang Araling Panlipunan ay pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan kung paano sila namuhay at namumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa't isa, ang kanilang mga paniniwala at kultura, upang makabuo ng pagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng lipunan at mundo at maunawaan ang sariling lipunan at daigdig gamit ang mga kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasya, likas kaya ng pinagkukunang yaman, at mabisang komunikasyon. Layunin ng Araling Panlipunan Curriculum. Nilalayo ng AP Curriculum na makalinang ng kabataan na may tiyak na pagkakakilanlan at papel bilang Pilipinong lumalahok sa buhay ng lipunan, bansa at daigdig. Kasabay sa paglinang ng identidad at kakayanang pansibiko ay ang pag-unawa sa nakaraan at sa kasulukuyan at sa ugnayan sa loob ng lipunan at kalikasan at sa mundo kung paano nagbago at nagbabago ang mga ito upang makahubog na individual at kolektibong kinabukasan. Araling Panlipunan Curriculum. Ang paksa ng AP Curriculum ay upang isa-isayin ang napakalawak at napakaraming aralin batay sa Araling Panlipunan. Ito ay magkakatulad na tema na susuporta sa Araling Panlipunan Curriculum na galing sa kaisipang binuo ng National Council for Social Studies. Ito ay pipili lamang ng angkop na paksa na tatalakayin batay sa nakasaad na aralin at ilang mga konsepto nito ng kasaysayan ng Pilipinas, Asya at ng mundo. Iyayo ng bawat paksa sa kanya-kanyang baitang nasasakop sa curriculum.
May 7 tema ng Araling Panlipunan Curriculum. Una rito ay ang tao, lipunan at kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa ugnayan ng tao sa lipunan at kapaligiran. Binibigyang pansin ang pagiging bahagi ng tao hindi lamang sa nasasakupang komunidad at sa kapaligiran, kundi sa mas malawak na lipunan at sa kalikasan. Pangalawa, panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang pag-unlad at pagbabago ng bansa mula sa unang panahon hanggang sa kasalukuyan upang lubos na maunawaan sa pagbuo ng sariling hadikaing pagkakaisa bilang mamamayang Pilipino. Pangatlo, kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Katulad ng naunang paksa, ang nais talakayin dito ay ang konsepto ng kultura na lalayon sa kabuuan ng mga paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon at paraan ng pamumuhay ng isang bayan. Nakapaloob dito ang wika at sining, maunawaan at may galang ang iba't ibang kultura sa Pilipinas. Pang-apat, karapatan, pananagutan at pagkamamayan. Nakapaloob sa araling ito ay ang kakayahang pansidika bilang pangunawa sa tungkulin na ginagampanan ng bawat isa bilang mamamayan, nakasapi sa lipunan. Pagtupad ng pananagutan ng bawat isa sa naigalang ang karapatan ng iba anuman ang kanilang pananaw o paniniwala sa buhay. Panglima, kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Bilang isang mamamayan, ang pangunawa sa larangan ng kapangyarihan ang pamamalakad nito sa bayan at sa pang-araw-araw na buhay. Ang kahulugan at kahalagahan ng demokratikong pamamalakad at kung anong uri ng pamahalaan mayroon ang Pilipinas, na nakapaloob dito ang saligang batas. Pang-anim, produksyon, distribusyon at pagkonsumo. Sa paksang ito, alamin ang wastong paggamit ng allowance na binibigay ng magulang, ang naipong kita ng miyembro ng pamilya, pagkakaroon ng pagbabudget para matustusan ang pang-araw-araw ng isang pamilya. Matutuhan at maunawaan ng mga mag-aaral ang wasto o tamang pamamaraan sa paggamit at paggastos ng pera, kita, ng isang pamilyang Pilipino. Pang-7, ugnayang panrelihiyon at pangmundo. Nakaugnay sa aralin ito ang layunin ng AP Curriculum na makapagpalayon ang mag-aaral ng pambansa at pandaigdigang ideya, opinyon, bilang pagpapahalaga sa mga pangunahing talakayan sa lipunan at pandaigdigan. Mga kakayahan at partikular na kasanayan sa araling panlipunan na nakapaloob na layunin ng batayang edukasyon. Nilalayong linangin ang mga kakayahan sa developmental na pamamaraan na angkop sa bawat antas ng batayang edukasyon at sa proseso ng scaffolding upang maitatag ang pundasyon ng mga kasanayan para sa mas malalim at mas kompleks na kakayahan. May pamahalas ang pag-unawa sa mga konsepto at isyong pangkasaysayan, pangherograpiya, pang-ekonomiya, pangkultura, pamahalaan, pansibiko at panlipunan, gamit ang mga kasanayang lalinang sa pag-aaral ng iba't ibang disiplina at larangan ng araling panlipunan, kabilang ang pananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas kayang paggamit ng pinagkukunang yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw upang maging isang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao, napapanday sa kinabukasan ng mamamayan ng bansa at daigdig.
Para naman sa mga pangunahing pamantayan ng bawat yugto, mula sa kinder hanggang ikatlong baitang, na ipamamalas ang panimulang pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili, pamilya, paaralan, at komunidad at sa mga batayang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, distansya at direksyon gamit ang mga kasanayan tungo sa malalim na pag-unawa tungkol sa sarili at kapaligirang pisikal at sosyo-kultural bilang kasapi ng sariling komunidad at ng mas malawak na lipunan. Para sa ika-4 hanggang ika-6 na baitang, na ipamamalas ng mga kakayahan bilang batang produktibo, mapanagutan at makabansang mamamayang Pilipino gamit ang kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas kayang paggamit ng pinagkukunang yaman at pakikipagtalastasan at pag-unawa sa mga batayang konsepto ng heograpiya, kasaysayan, ekonomiya, pamamahala, sibika at kultura tungo sa pagpapanday ng maunlad na kinabukasan para sa bansa. Pamantayan sa bawat baitang o antas. Ang bawat baitang ay may kanya-kanyang pamantayan na sinusunod sa pagkatuto at ito ay mula sa unang baitang hanggang sa ika-6 na baitang. Dumako naman tayo sa saklaw at daloy ng curriculum. Para sa kinder, daloy ng paksa, ako at ang aking kapwa. Deskripsyon, pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal. Tema, 1 hanggang 2. Para sa unang grado, daloy ng paksa, ako, ang aking pamilya at paaralan. Deskripsyon, ang sarili bilang bahagi ng pamilya at paaralan tungo sa pagkakakilanlan bilang individual at kasapi ng komunidad gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, distansya at direksyon at ang pagpapahalaga sa kapaligirang pisikal at paaralan. Tema, 1 hanggang 3. Para sa ikalawang grado, daloy ng paksa, ang aking komunidad ngayon at noon. Deskripsyon, pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong heograpikal tulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman at konsepto ng mga saksi ng kasaysayan tulad ng tradisyon oral at mga labi ng kasaysayan. Tema, 1 hanggang 5. Para sa ikatlong grado, daloy ng paksa, ang mga lalawigan sa aking rehiyon. Deskripsyon, pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspetong pangkultura, pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan gamit ang malalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligirang pisikal-sosyal. Tema, 1 hanggang ika-6. Para sa pang-4 na grado, daloy ng paksa, ang bansang Pilipinas. Deskripsyon, pagpapahalaga sa pambansang pagkakakilanlan, ang mga kontribusyon ng bawat rehiyon sa paghubog ng kulturang Pilipino at pambansang pag-unlad gamit ng mga kasanayan sa heograpiya, pag-unawa sa kultura at kabuhayan, pakikilahok sa pamamahala at pagpapahalaga sa mga mithiin ng bansang Pilipinas. Tema, 1 hanggang ika-6. Para sa pang-5 grado, daloy ng paksa, pagbuo ng Pilipinas bilang nasyon. Deskripsyon, pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas at ng mga sinaunang lipunan hanggang simula ng ika-20 siglo gamit ang batayang konseptong katulad ng kahalagahang pangkasaysayan, pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy. Tema, 1 hanggang ika-6. At ang panghuli, para sa ika-6 na grado, daloy ng paksa, mga hamon at tugon sa pagkamabansa. Deskripsyon, ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at tugon ng ika-20 siglo hanggang sa kasulukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan, Pilipino at matatag na makabansa. Tema, 1 hanggang ika-6. Bilang ng oras sa pagtuturo, ang bawat baitang ay may kanya-kanyang paukulang bilang ng minuto sa pagtuturo ng araling panlipunan sa bawat baitang.